So ang ating pag-aaralan po ang Book of Malakay. Ito po yung last book ng Old Testament. So pag-aaralan po natin yung mga propesiya na naka-record dito sa Book of Malakay. Actually, napaka well-known ang Malakay, lalong-lalo na sa ibang mga katuruan. Lalo na yung sa Malakay 3:10, napaka familiar. Halos every Sunday ay ipinapangaral ang Malakay 3:10. So, ang book na ito ay familiar po. Alamin po natin ang mga ilan pang mga propesiya o record na matatagpuan po natin sa Book of Malakay. At sa book na ito, marami pong mga aral or learning na pwede nating matutunan po sa book na ito. At ito ay naisulat sa, syempre, under the Time Past program, ang Book of Malakay. Katulad ng ibang mga libro lang din po. Ayan, doon na isulat. At syempre, ang mga recipient ng mga books na ito ay hindi ang Church, the Body of Christ. Ang Book of Malakay ay isinulat na ang recipient ang mga Israelites. So si Apostol Pablo ay mayroon siyang na-mention na kung ano man ang mga sulat outside sa kanyang mga isinulat, ito ay pwede nating pag-aralan for learning purposes lamang po. Kaya nga sa Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetimes were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So kailangan po na matutunan po natin para hindi natin maipaghahalo ang mga katuruan under the Time Past at dadalhin natin sa But Now program at ganun din sa Ages to Come. So hindi po pwede dahil magkakaroon ng confusion. Actually, napaka-confusing po kung paghahaluin natin ang mga katuruan na nasa Biblia. So hindi po dapat. Kaya nga si Apostol Pablo ay inintroduce niya ang divine method. Ano ba yung divine method? Saan matatagpuan? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ito po yung divine method na inintroduce ni Apostol Pablo kay Timothy, at ito rin po ang ating gagamitin para magkakaroon po ng harmony, hindi po magkakaroon ng confusion, at isa pa, magkakaroon tayo ng stand. Dahil kung hindi natin matutunan ang rightly dividing, hindi ka makadepensa kung ano ba ang katuruan ang iyong pinaniniwalaan, ano ba ang katuruan ang inyong ipinapangaral. Pero kung matutunan mo ang right division, rightly dividing the word of truth, ay magkakaroon ka ng matibay na pundasyon. Pag sinasabi na ikaw ay under grace, mapatunayan mo na ikaw ay grace believer. Sa panahon natin ngayon, ang daming mga nagsasabing grace believer, pero hindi nila maipaliwanag kung bakit sila ay grace believer.
maraming mga nag-claim na sila ay saved by grace, pero hindi nila madipinsahan bakit sila ay saved by grace. Bakit kaya? Dahil po, maraming mga mix, maraming mga naihahalo na mga katuruan na kanilang ginagamit from Genesis to the book of John, Hebrews to Revelation, dinadala, inihahalo doon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. Kay Apostol Pablo, inirebeld ang dispensation of grace. Ayon sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to your word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Then verse 4, whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So, sinabi dito sa binasa natin, the dispensation of grace was revealed to and through Paul. Sa madaling salita, ang grace program ay mystery. Ang grace program ay mystery. Kay Apostol Pablo ipinagkatiwala ang mystery. So before Apostle Paul, ang walang programa tungkol sa grace. Walang programa tungkol sa dispensation of grace. Dahil nga ito ay inirebeld lamang ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Anong sinasabi niya sa Romans 16:25? Now to him that is of power to establish you, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So pansinin niyo po yung word na which was kept secret since the world began. So may programa ang Panginoon before the world na ito ay kanyang itinago or ito ay secret. Kailan inirevealed? Kay Apostol Pablo. At yung inirevealed ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, ito ay na-describe lang din sa Ephesians chapter 3 verse 8 as unsearchable riches of Christ. Hindi searchable, ito ay untraceable doon sa time past. Ang But Now program ay unsearchable, untraceable sa time past program. Verse 8, and to me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Kay Apostol Pablo lamang po inirevealed at siya naman nangaral. Kanyang ipinapangaral sa lahat, maging Hudyo o mga Hintel, pinangaralan niya. Walang pinipili para lang ipaalam ang Ibanghilyo, ang katuruan na kanyang tinanggap ayon sa Ephesians 3:9, and to make all men see what is the dispensation of the mystery or the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God who created all things by Jesus Christ. Sa Kanya po
ipinagkatiwala ang dispensation of grace. Sa Kanya po ibinigay ang ebanghelyo tungkol sa biyaya. Acts 20:24, Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ano po ang ebanghelyo na kanyang tinanggap, na ito na may kanyang ipinapangaral? The gospel of the grace of God. So yun po, sa kanya ipinagkatiwala, ipinagkaloob, ibinigay, at kanya ring ipinaliwanag, kanya din inihayag. Ano ba ang nilalaman ng gospel of the grace of God? Ang nilalaman ng gospel of the grace of God matatagpuan sa 1 Corinthians 15:1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel of the grace of God, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. At kung paniniwalaan ang gospel na ito, siya po ay maligtas. Siya po ay maligtas. Yung taong maniniwala sa mensahe, the message of the cross, his death, burial, and resurrection, ang tao na yun ay ligtas. Kaya pala, sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, salvation dito sa verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya salvation ay sa pamamagitan ng biyaya, o salvation by grace. Totally by the grace of God, not of works, lest any man should boast. So hindi mo pwedeng sabihin na salvation by grace, tapos ang gagamitin mo na libro ay Mateo, Mark, Luke, and John. Hindi mo mapapatunayan na salvation by the grace of God na ang gagamitin mong books, Hebrews to Revelation. At ganun din sa Genesis to Malakay, hindi mo pwedeng sabihin na saved by grace ang mga believers under the time past, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, magkaiba po. Kung mayroong salvation under the time past, iba sa but now. Kung may salvation under ages to come, iba ang kaligtasan na na-mention ni Apostol Pablo under the But Now program. Kaya pinag-aralan natin ang Bible rightly divided para hindi po tayo ma-confuse, para hindi po tayo malito, at kaya nating dipinsahan yung ating ipinapangaral kung tayo'y tatanungin ng ibang mga nagtuturo din. So kailangan na maging handa po tayo. Anong sabi sa
Colossians chapter 4 verse number 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. O maging sa pagsagot ng mga katanungan with grace. Maging sa pagsagot ng mga ibinabatong question, halimbawa, with grace. So, sasagutin natin with grace. So, isa yan sa mga encouragement ng apostol natin na si Apostol Pablo. Habang tayo ay nangangaral, kailangan po natin na alam natin yung ating ipinapangaral at hindi po naghahalo. Kasi napaka-istrikto ng apostol natin. Hindi pwedeng mahaluan. Ito nga ang sinabi niya sa Galatians 1:8-9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Napakatindi po yung sinasabi niya, napakabigat na salita po. Kung may mga mangangaral o magtuturo ng iba sa kanyang ipinapangaral, ano ba ang gustong palabasin ni Apostol Pablo? Dapat kung ang isang tao ay under grace, ang kanyang ipinapangaral ay katulad ng ipinapangaral ni Apostol Pablo, hindi po pwedeng baguhin. Kung ano yung tinanggap ng apostol natin, yun din ang ating ipapangaral. Kung ano yung gospel na kanyang ipinapangaral, yun ang ating ituturo. Hindi po pwedeng baguhin. Maraming mga nagsasabi, ay bakit natin susundin si Pablo, ay tao lang naman yan. Bakit susundin si Pablo dahil nag-iimbento lang yan. Hindi po, ang ipinangaral ni Apostol Pablo ay galing po sa ating Panginoon. Dito po sa Galatians 1:11-12, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So yung kanyang ipinapangaral po ay galing po sa Panginoon. Siya po ang pattern, siya po ang modelo, si Apostol Pablo. Kaya dapat nating ipangaral ang kanyang tinanggap na katuruan under the dispensation of grace. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 16? Verse 16, Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them. Sino po yung pattern? Sa Pablo. Mayroon pa bang ibang pattern? Wala. Mayroon pa bang ibang example or pattern na ibinigay ang Panginoon under the dispensation of grace? Si Apostol Pablo, siya po yung pattern. For a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Wala na pong iba, hindi yung 12 apostol ang pattern natin para mangaral.
Hindi po yung 12 apostol ang susundan natin para mangaral. Hindi po sila ang nagbigay ng instruction para sa mga believers ngayon. Si Apostol Pablo po ang apostol, pinili ng Panginoon para sa ating mga hintel, at ang instruction para sa atin ay matatagpuan sa kanyang sulat. Wala po sa Matthew, Mark, Luke, and John, Hebrews to Revelation, Genesis to Malachi. Hindi nyo po matatagpuan ang instruction para sa church, the body of Christ. Ang instruction po para sa church, the body of Christ, ay masusumpungan lamang po sa sulat ng ating apostol na si Apostol Pablo. Dahil siya po'y teacher, preacher, apostle para sa atin. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 7? Whereunto I am ordained a preacher, ordained an apostle, ordained a teacher of the Gentiles. Sino po? Si Apostol Pablo. He was ordained by God na maging preacher, teacher, apostle ng mga hintel. Sa kailangan ma-acknowledge po natin, wala pong ibang apostol na pinili ang Panginoon para sa panahon natin ngayon, si Apostol Pablo po, dahil yun ang naisulat. Kung may mga nag-claim na sila'y apostol, ang tawag doon ay false apostol. Kung may mag-claim na sila ay propeta, yan ay mga false prophet. Kung may mag-claim na minister ng Panginoon, iiba naman ang itinuturo, sila'y mga deceitful workers. Anong sinabi sa 2 Corinthians 11? 2 Corinthians 11 verse 4. For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached. Ulitin ko po ha. For if he that cometh preaches another Jesus, ibig sabihin kung may mga pumunta sa inyo na nagtuturo ng ibang Jesus, whom we have not preached. O kung may lumapit sa inyo magtuturo ng ibang Jesus na hindi naman yan ang aming katuruan. At sinabi pa niya, if receive another spirit which ye have not received. Kung pag-usapan ang tungkol sa espiritu na hindi naman yon ang espiritong tinanggap namin. Isa pa, another gospel which ye have not accepted. Tungkol sa ebanghelyo naman na hindi naman yan ang aming ipinapangaral. Anong tawag? Dito sa verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Transforming themselves into apostles of Christ. Ang sabi, sila'y mga deceitful workers. Hindi sila totoo. So kailangan maging malinaw sa atin ang gospel na ipapangaral natin, yung tinanggap ni Apostol Pablo, yan po ang ipapangaral natin. Tungkol sa doktrina, kung ano yung tinanggap ni Apostol Pablo na doktrina, yun ang ipapangaral natin. Tungkol sa ebanghelyo, kung anong tinanggap ni Apostol Pablo na ebanghelyo, yan ang ipapangaral natin. Ano po yan? Pasa-pasa po yan. Papasa. Mayroong sinasabi dito sa Timothy, 2 Timothy 2 verse 2. Pasa-pasa ang teaching kasi, pasa-pasa lang po yan. Ipapasa mo doon sa tao na able to teach. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Verse 2, and the things that thou hast heard of me
among many witnesses, the same commit thou to a faithful man, who shall able to teach others. Di ba, napansin nyo dito, ay pasa-pasa lang po yan eh. So kung ano yung natanggap ni Apostol Pablo, ipinasa niya kay Timothy, and then kay Timothy, ipinasa niya sa atin. Nakita niyo po doon, mayroon bang binago si Timothy? Wala. Tayo ba may binago? Naku po, marami pong mga hindi tinuturo. Ibig sabihin, binabago yung katuruan na dapat ipapangaral sa panahon natin ngayon, pinalitan. So tayong nakakaalam, tayo na nag-aaral, kung ano yung tinanggap ni Apostol Pablo kay Timothy at sa atin, hindi na po dapat mabago. Wala na pong compromise kung alam mo ang katotohanan, hindi ka na pwedeng mag-compromise. Nasasabihin mo, nandito kasi ako, malaki nang na-contribute ko sa organization, parang dito na lang ata ako, compromise, yung tinatawag din na comfort zone. Maganda naman yon, pero kung doktrina ang pag-uusapan, kung katuruan na ang pag-uusapan, hindi mo pwedeng i-compromise. Doktrina na po yan eh. May kinalaman na po yan sa eternity. Kung alam mo yung katotohanan at kaya mong panindigan, i-share. So yun po yung natin, yun po ang kailangan. Dahil alam nyo po ilan lang ang mga tao, mga preacher na kayang panindigan ang turo. Halos lahat hindi. Pag may pumuntang mga taga-ibang bansa, mag-set ng seminar, tawag ng mga pastors, pupunta mga pastors, after seminar, nabago agad yung turo ng pastor. Walang stand. Kung may nagpakilalang propeta galing sa ibang bansa, pumunta sa atin, magtawag ng seminar, dahil narinig na propeta, umattend, pagkatapos ng seminar, may propeta na sila. May magpakilalang apostol, pumunta sa atin, magpa-seminar, pagtapos ng seminar, may apostol na sila. Doon natin makikita na marami po sa mga nagsasabing believer, Bible believers, pero kamaramihan walang stand. At isa tayo noon. Good news, meron po tayong pag-aaral at nagkakaroon tayo ng stand na kahit saan man tayo, hindi na po mababago yun. Sana nakuha niyo yung point ko doon. Kailangan po natin na lahat tayo ay able to teach ayon sa binasa natin. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man, who shall able to teach others. Who shall able to teach others also. Kaya dito sa chapter 4, verse 2 hanggang 5, preach the word. Siyempre, able. May kakayanan. Alam na niya, siyempre, pinag-aralan. Then, chapter 4, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. For the time will come
when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Pansinin niyo po time will come, ang katotohanan hindi na po mapakinggan. Ano po ang mapapakinggan na? Yung mga kwento na lang. Papayag ba tayo, next generation, ang tao ay i-motivate sa mga kwento na lang? Fables? Dito sa verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Hindi po pwede yun na next generation ay ang mga believers ay more on kwento na lang. Wala nang nagtuturo. Halimbawa, hindi na ipapangaral ang rightly dividing the word of truth. Next generation po, ganun lang din. Pagdating ng panahon, kwento na lang. Wala nang mga evidence kasi ayaw na nila. Idadaan na lang nila sa kwento, sa pulpito, hanggang matapos yung oras, kwento na lang. So napakahalaga ang pag-aaral. Napakahalaga ang pag-aaral. Verse 5, but what's thou in all things endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Kaya nga kailangan po ng commitment sa pag-aaral. Hindi po pwede na walang commitment dito. 100% commitment sa pag-aaral po. Bakit? Kung walang magtuturo, tayo ang tuturuan. Kung hindi ikaw ang magtuturo, ikaw ang tuturuan. Kung hindi ka mag-aaral, sino ang magtuturo sa next generation? Kaya ito po ay kailangang seryoso po tayo dito sa ating pag-aaral. Dapat nating seryosohin po yung ating pag-aaral. Kailangan ng commitment. Hindi po basta-bastang commitment, 100% na committed tayo sa pag-aaral, dahil nga isa sa mga mission natin to make all men see what is the mystery. Ephesians chapter 3 verse 9. So meron tayong mga program. Okay, may mga program tayo dito sa ating Bible School. At malaki pong maitulong sa atin. Pinag-aralan natin ang Bible, book by book, at para makita yung bird's eye view na more on ang pinag-uusapan sa Bible ay Israel. Kung mapapansin niyo po from Genesis to the book of Zechariah, natapos natin yon. Kung mapapansin niyo, more on Israel ang issue. More on Israel, yung covenant, hindi sinunod ng Israel. Ang Panginoon gumawa ng paraan para ang Israel ay ma-renew, ma-restore ang dami, Israel. O dito tayo ngayon sa Book of Malachi, last book ng Old Testament. Ganon lang din po, Israel ang issue. Ang Book of Malachi ay na-divide into 4. Sa chapter 1 to 5, ito yung focus about love, unconditional, almighty, and sovereign. And then yung content dito is theological, and direction is looking up. Then sa chapter 1:6 to chapter 2 verse 9, ang focus naman dito, siyempre nandoon yung rebuke,
against the priest in irreverence, disobedience, cynicism, hypocrisy, offense. Yan yung focus sa chapters 1 to chapter 2 verse 9. And then sa chapters 10 to chapter 3 verse 15, it's about the rebuke pa rin against the people, intermarriage with pagans. Ang tindi dito, mayroong nag-aasawa sila sa mga pagano, indifference, robbing God, no tithes, blasphemy. And then last part, chapters 3:16 to chapter 4 verse 6. Ang focus naman nito, mayroong hope, and then fire, healing, Elijah, family. So ito naman ay prophetical and looking ahead. So ano yung pinaka main focus ng buong libro? God cites the priest and the people with failure to keep his covenant, but offers the hope of the Messiah, the messenger of the covenant who will bring justice and salvation, who wrote the book of Malachi. So the final book of the Old Testament, Malachi, received its name from its author, Malachi 1:1. In Hebrew, the name comes from a word meaning messenger. So the word Malachi, ang ibig sabihin ay messenger, which points to Malachi's role as prophet or as a prophet of the Lord, delivering God's message to God's people. So tandaan natin si Malachi ay isang propeta, isa siyang propeta at kanyang ipinaparating ang mensahe ng Panginoon sa bayan ng Diyos, ang mga Israelites. And Malachi offered no other identifying information about himself, leaving out markers typical of other prophets such as his father's name or the current leader of Israel. However, based on the content of the book, it becomes clear that Malachi delivered his message of judgment to a Judean audience familiar with worshiping at the temple in Jerusalem. In Malachi 2:11, so the people of Judah had turned away from the true worship of the Lord, leaving themselves under judgment and in need of salvation. So nakita niyo po yung defect. Mayroon bang na-mention si Malachi na concern sa church, the body of Christ? Wala. Ang pinaka-focus niya dito na ang mga Israelites, Judah ay bumalik sa totoong pagsamba. Dahil karamihan, halos sa kanila ay na-impluensyahan ng idol worship. They were idol worshipers. So yun yung point. Kaya itong si Malachi ay ipinaparating ang mensahe ng Panginoon sa kanila. Okay? Yun yung purpose ni Malachi. Dahil itong mga Israelites ay hindi na po sila totally sumamba sa ating Panginoon, kundi sila po ay ang kanilang sinasamba ay ang mga idols, mga Diyos-Diyusan, or kaya nga pagan. So sila po ay na-impluensyahan. Pero since ang Panginoon mayroong covenant sa kanila, ang Panginoon gumawa ng paraan para ma-restore, manumbalik ang kaniyang bayan. Kaya ang Panginoon gumamit ng mga propeta. Ang daming mga propeta po bilang spokesperson ng ating Panginoon.
Kaya pumili siya ng mga propeta para lang maiparating ang salita ng Panginoon sa kanila. Pero hindi lahat ng mga Israelites ay pinaniniwalaan ang sinasabi ng mga propeta. So ano ang purpose ng Book of Malachi, kung bakit ito'y sinulat? The Book of Malachi is an oracle, the word of the Lord to Israel through Malachi in Malachi 1:1. This was God's warning through Malachi to tell the people to turn back to God. Napansin niyo po kung gaano ka-concern ang Panginoon, starting pa lang from the book of Genesis hanggang dito sa Malachi, ang halos pa ulit-ulit na lang ang mensahe na sila'y manumbalik. Manumbalik sa Panginoon. From Genesis hanggang dito sa Malachi, halos yung message ng Israel manumbalik. Ang Israel mananatili. Ang Israel dapat sumunod sa mga kautusan, sumunod sa covenant ng ating Panginoon. O hanggang sa Malakay, ganun pa rin ang problem. Kaya nung sa Matthew, Mark, Luke, and John, ganun pa rin. Okay? So, itong si Malakay ay ginamit ng Panginoon na instrument para iparating sa mga Israelites yung mensahe. So as the final book of the Old Testament closes, that pronouncements of God's justice and the promise of His restoration through the coming Messiah is ringing in the ears of the Israelites. Napansin niyo po yung concern? Kailangan sila'y ma-restore. At kailan mangyayari ang restoration, ang final restoration na sila'y ma-restore? Sa millennium na po. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, doon po maganap ang culmination ng ang complete restoration ng mga Israelites. Doon po. Pero ito yung prediction ni Propeta Malakay. So 400 years of silence ensues ending with the similar message from God's next prophet, John the Baptist. Kaya after that, ito na, mayroon pang 400 years silence. Then marinig na natin yung pangalan ni John the Baptist. So doon na naka-record sa Matthew, Mark, Luke, and John. Doon na naka-record after Malachi, and then next record sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero mayroon pong gap 400 years bago ang Mateo na isulat. So, si John the Baptist, ano po ang kanyang ipinapangaral? In Matthew chapter 3 verse 2, repent, for the kingdom of heaven is near, is at hand. Sino po ang audience? Israelites. O, diba, ganun pa rin ang mensahe. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yun yung issue pa rin eh. Genesis to Malakay, yun na yung issue. Nagkaroon ng 400 years silent. Ang issue, yun pa rin. Na ang mga Israelites manumbalik. Manumbalik sila. At dito po, kailangan nilang mag-repent. And then magpabautismo. Repent and then baptize. Yan po ang ni-required
para sila'y makakapasok sa kaharian ng Diyos na itatayo, i-establish dito sa lupa. Ang requirements, repent, baptize, and then papasok sila sa kaharian ng Diyos. Ito naman ang mga key verses na pwede nating i-consider. Malakay 1:6 and Malakay 3:6-7. Malakay 1:6, a son honors his father, and a servant his master. If a man, or if I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? And says the Lord Almighty, it is you, O priest, who show contempt for my name. Malakay 3:6-7, I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Malakay wrote the words of the Lord to God's chosen people. Ulitin ko po, Malakay wrote the words of the Lord to God's chosen people who had gone astray, especially the priests who had turned from the Lord. Priests were not treating the sacrifices, and they were to make to God seriously. Animals with blemishes were being sacrificed, even though the law demanded animals without defect. Ano po ang nangyari dito po sa time ni Malakay? Parang insulto sa Panginoon dahil ang kanilang inaalay, isinasacrifice ay yung mga marurumi, yung pinagbabawal, yung hindi ni-required sa batas. Kumbaga, yung opposite ang kanilang ino-offer. Sabi sa Deuteronomy 15:21, ayon sa batas, ang dapat ang ialay without blemish. Ang inaalay nila yung with blemish. May kapansanan. Di ba opposite? Dapat ang kanilang iaalay na mga tupa or anumang mga klaseng animals, mayroon pong certain requirements under the law of Moses, but during the book of Malakay, yung mga priest, ang inaalay nila opposite. Hindi nila sinunod yung ni-required. Nakuha niyo yung point doon? Opposite yung kanilang ginagawa. Kaya kung mapansin mo yung tithes dito, nagagalit kasi no tithes na yon, no tithes na sila. Opposite yung ginagawa. Instead of giving tithes, dito sa Malakay, hindi na nila ginawa, kaya nagalit ang Panginoon. Nagalit ang Panginoon dahil hindi na nasunod yung kautusan. Instead na magbigay, yung hindi sila nagbibigay, ganun po. Instead na mag-alay ng animals without blemish, ang inaalay nila with blemish. Hindi nasunod yung requirements ayon sa law of Moses. The men of Judah were dealing with the wives of their youth treacherously and wondering why God would not accept their sacrifices. Hindi talaga tatanggapin ng Panginoon ang sacrifices nila kung ganon dahil hindi nasunod yung standard. Hindi nila nagawa yung ni-required ng kautusan. Tapos nagtaka sila bakit hindi tinanggap ang kanilang mga alay. And also people were not tithing as they should have been. In Leviticus 27:30-32, ang batas,
dapat sila'y mag-tithes doon sa one tribe. Ang 11 tribes magbigay ng tithes doon sa one tribe, ang Levites, pero sa puntong ito, hindi sila nagbibigay. Papaano matuwa ang Panginoon sa mga Israelites na ito? Mayroong batas, hindi sisunod, pero nagreklamo sa Panginoon. Mayroong mga sacrifices, ginawa nila, pero iba doon sa ni-required. Tapos, questionin nila ang Panginoon, bakit hindi tinanggap ang kanilang alay, kanilang ginawa. But in spite of the people's sin and turning away from God, Malachi reiterates God's love for His people. Malachi 1:1-5, and His promises of a coming messenger, Malachi 2:17-3-5. His promises of a coming messenger. So ganun po, may prediction regarding the coming messenger. So hindi na si Malachi. So mayroon pang iba maliban kay Malachi. Kaya dito po sa nangyari ay nagkaroon ng silent year 400 years. Ganun po ang nagiging resulta after sa kanilang ginawa. What's the big idea? The people of Judah began to be exiled from the promised land in 605 BC, returning from Babylon 70 years later by the time of Malachi. So they had been back in the land for more than 100 years and were looking for the blessings they expected to receive when they returned. Though the temple had been rebuilt, so the favor of those early returning Israelites gave way to a thorough apathy for the things of God, and this led to rampant corruption among the priesthood and spiritual liturgy among the people. So dito po ang nangunguna sa corruption yung mga priest sa time na ito. So rampant corruption. Ang ganun po ang nangyayari sa time. Okay, sa time na ito po. Kaya si Malachi ay ginamit nga ng Panginoon para lang maipaabot sa kanila ang mensahe ng Panginoon, dahil iba po ang kanilang mindset. Okay? Hindi po hindi makadiyos ang kanilang iniisip. Ayan. So Malachi came along at a time when the people were struggling to believe that God loved them. In Malachi 1:2, so the people focus on their unfortunate circumstances and refuse to account for their own sinful deeds. So God pointed the finger back at them, and through Malachi, God told the people where they had fallen short of their covenant with Him. If they hoped to see changes, they needed to take responsibility for their own actions and serve God faithfully according to the promise their fathers had made to God on Mount Sinai all those years before. So kailangan po na ma-remind po ang mga Israelites kung ano yung promise ng ating Panginoon doon pa sa kanilang forefathers sa Mount Sinai. Kailangang ma-remind itong mga Israelites. Ano pong nangyari? Hindi na po na nasunod kung ano yung covenant ng Panginoon sa kanila. Kaya dito nga sa Malachi 1, ito yung isa pa sa mga
concern, focus sa verse 1 and 2. So here pinakita pa rin ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa kabila ng pagiging rebellious ng mga Israel. Dito sa verse 1 and 2, God declares His love for Israel through the prophet Malachi, and the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi, and I have loved you, says the Lord. Ganun pa rin yung, kumbaga walang nagbago sa Panginoon sa kabila ng kasamaan ng mga Israelites. Walang nagbago sa Panginoon, mahal pa rin niya ang mga Israelites. So to Israel, by Malachi, ito, Malachi spoke to the exile some 100 years after their initial return. Okay, 100 years after. Di ba na-exile sila sa Babylon, and 100 years after their initial return, after the days of Zechariah and Haggai, Malachi served God either at the time of Nehemiah or immediately afterwards. In Malachi 1:13 and 3:10, we know this because in Malachi's day, the temple was already rebuilt. And we know this because the Jews were under a civil ruler in Malachi 1:8. And Nehemiah was the last civil ruler over Jerusalem. So ganun pa rin halos yung record regarding sa captivity, after the captivity, rebuilding of the temple, at ganun pa man, ang mga Israelites ay hindi pa rin nila na-recognize totally yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Pero mo yun, pinabalik sila sa kanilang lupain after captivity, pero hindi pa rin nila totally recognize ang Panginoon. So Nehemiah was the last civil ruler over Jerusalem. So we know this because the sins that Malachi condemned were the same sins Nehemiah spoke against in Nehemiah 13:29 compared to Malachi 1:6 to chapter 2 verse 9. The priesthood was defiled. Kasi nga yung mga high priest or mga priest that time ay hindi nila sinunod ang standard ng kautusan bago sila mag-alay ng mga sacrifices. Then isa pa, in Nehemiah 13:23-25, compared to Malachi 2:14-15, mayroong hindi pa rin nila nasunod. Bakit? Mayroong yung pag-aasawa na hindi naman yun ang ni-required pag-aasawa sa mga pagano. Marriage was corrupt in Israel. Bakit corrupt? Hindi nila nasunod yung kautusan, pinagbabawal sa kanila mag-asawa sa mga pagano, pero ang ginawa po ng mga Israelites ay na-violate po nila. Instead na pinagbabawal, mas ginagawa nila yung bawal, yung opposite doon sa sinasabi ng kautusan. Ano pa? In Nehemiah 13:10-11, Malachi 3:8-11, the tithe that should have gone to the Levites was kept from them. Oh. Ganun yung ganun ang nangyayari. Hindi rin nasunod. Instead na ibigay doon sa nararapat, hindi po nila ginawa. Ayun ba ay nasa kautusan? Nasunod ba nila ang kautusan ni Moses? Hindi.
yan po ang yan yung naging problem sa time na ito, sa time ni Malakay. Kaya pala ay matindi yung message ni Malakay. Parang galit siya doon sa kanyang mga ibang sinasabi dahil hindi ginawa ng mga Israelites kung ano ang nakasaad sa kautusan. So by now, the temple was rebuilt, sacrifice and feast had resumed, but the dramatic promises of the prophets like Haggai and Zechariah were still far from fulfillment. This left the nation discouraged and disappointed in what they thought were unfulfilled promises. This led them towards a low regard for God. Israel needed an assurance of God's love and a challenge to their disobedience. So yun ang yun yung nagiging resulta. Kaya umaasa na lang dahil maraming mga promises na hindi natutupad. Maraming mga sinasabi na hindi nangyayari. Pero ang sabi ng Panginoon, I have loved you. Mahal pa rin niya ang mga Israelites. Malakay would bring a lot of specific correction for Israel. But before God corrected them, He assured them of His love. So, ganun pa rin, pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Kumbaga, walang nagbago sa Panginoon. Sa kanyang pagmamahal, walang nabago. Yung mga Israel lang. Kaya sabi nga sa binasa natin kanina, sabi ng Panginoon, I the Lord, I change not. Kung mga Israelites, nagbabago sila, ang Panginoon hindi. Then sa verses 2 to 5, chapter 1 ng Malakay, their first question, how has God demonstrated His love to Israel? Yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Says the Lord. Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated, and laid waste his mountains and his heritage. For the jackals of the wilderness, even though Edom has said, we have been impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus says the Lord of hosts, they may build, but I will throw down. They shall be called the territory of wickedness, and the people against whom the Lord will have indignation forever. Your eyes shall see, and you shall say, the Lord is magnified beyond the border of Israel. So here, the word, in what way have you loved us? This is the kind of question rarely spoken, but often kept in the heart. It asks God, if you really love me, then why are things the way they are? Siyempre naman, kahit mahal sila ng Panginoon, pero yung kanilang ginagawa, hindi mahal ng Panginoon. Sila mismo, mahal ng Panginoon, pero yung ginawa nila, hindi naman mamahalin ng Panginoon. Kaya may mga correction. May mga correction kasi yung ginagawa nila mali. Mahal ng Panginoon sila mismo, pero ang hindi mahal ng Panginoon, yung ginawa nila mali. Kaya maraming mga correction. At hindi pwede na questionin nila yung pagmamahal ng Panginoon na parang ang dating, o kung mahal mo kami Panginoon, bakit ito ginawa mo? Parang ganun yung hindi nila na
na-appreciate, nakita na sila mismo ay bilang tao, bilang covenant people, mahal ng Panginoon, ang ayaw ng Panginoon, yung ginawa nila dahil hindi na sumusunod doon sa ni-required. Mayroong ni-required ang Panginoon na dapat nilang sundin, hindi nila ginawa. So the prophecy of Malachi is built around 7 questions that people ask God. These questions reveal their doubting, discouraged, sinful hearts. So kini-question nila ang Panginoon doon sa sitwasyon, hindi nila nakita kung ano yung sarili nila. Ito yung mga question nila sa Malachi 1:2. In what way have you loved us? Yan yung una. And then Malachi 1:6, pangalawang question nila. In what way have we despised your name? In Malachi 1:7, another question, pang-apat. Pangatlo, in what way have we defiled you? And then pang-apat sa Malachi 2:17, in what way have we wearied him? And then number 5, in Malachi 3:7, in what way shall we return? Number 6, Malachi 3:8, in what way have we robbed you? Malachi 3:13, in what way have we spoken against you? Yan, so kaya marami silang question sa Panginoon at hindi nila nakita sa sarili nila na kung bakit ganon ang ginawa ng ating Panginoon. So yet Jacob I have loved, but Esau I have hated. God asked Israel to find assurance in his elections, his choice of them. He wanted them to understand that they were chosen and remain his chosen and favored people. At ganun pa man, yung pagmamahal ng Panginoon pa rin sa kanila bilang chosen. When the people of Israel compared themselves to their neighbors, the Edomites, yung descendants of Esau, they saw that God chose to preserve Israel and he punished the Edomites. So doon pa lang makita na nila na sa kabila ng hindi nila pagsunod, still ang protection ng Panginoon nasa kanila, hindi doon sa mga Edomites. Obadiah promised judgment against the land and people of Edom. Apparently, by Malachi's time, it had happened, and God's choice of Israel assured His love for them. So, ganun po yung ipinapakita na talagang ang mahal ng Panginoon ang mga Israelites. So, yung sabi niyang, Jacob I have loved, and but Esau I have hated. So the choice of Jacob over Esau is a strong and classic example of God's election. Kasi nga, ang kanyang pinili dito si Jacob. Di ba, magkapatid sila, si Jacob. So yun yung example of God's election. Classic example of God's election. Na ang kanyang pinili, ang kanyang elect, ay yung mga Israelites. Hindi kasama si Esau. So yun po yung example doon. And God chose Jacob instead of Esau to carry the blessing promised to their grandfather Abraham. And in some ways, Esau was a more likely candidate because though Jacob and Esau were twins, Esau was born first. Diba? Yun naman yung rules. Dapat ang unang tatanggap ng blessing yung panganay, hindi yung pangalawa.
Yun naman, yun yung tinatawag na kultura nila. Kung tutuusin si Esau. Esau was born first. Nevertheless, Jacob was chosen. And chosen before he and Esau were ever born. In Genesis 25:23. Kaya Jacob I have loved, sabi ng Panginoon, but Esau I have hated. God did not hate Esau in the sense of cursing him or striking out against him. Indeed, Esau was a blessed man in Genesis 33 verse 9, 36 verse 1 to 43. Yet, when God chose Jacob, he left Esau unchosen in regard to receiving the blessing given to Abraham. So, ganun po yung yun yung naging scenario. Yan, when it comes to yung receiving the blessings doon kay Jacob, ibinigay yung blessing. Okay? Kaya, sinabi ng Panginoon, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Dagdag pa natin yung sinabi niya, sa sinabing Jacob I have loved, but Esau I have hated. Yun po yung example ng classic God's election. Kaya merong election na recorded na ang Israel yung elect. Ang Israel yung elect. Sa verses 6 to 8 naman, their second and third questions, how have we despised the Lord? How have we defiled His ministry? A son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts, to you priests who despise my name. Yet you say, in what way have we despised your name? You offer defiled food on my altar, but say, in what way have we defiled you? Obvious naman na itatanong pa ba yun? In what way have we defiled you? Yun yung ginawa nila sa altar, yung offering, di ba? And then the table of the Lord is contemptible. And when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept your favorably, says the Lord of hosts. Na-mention natin kanina, iba yung kanilang ino-offer sa Panginoon. Dapat yung pinaka-the best ang kanilang i-offer, hindi nila ginawa. Kaya sabi, sige, subukan mong i-offer sa gobernador kung tatanggapin yung offer nyo. So, yung sinasabi doon. So, kumbaga, hindi kailangang tanungin ang Panginoon, mas dapat tanungin, bakit ito'y ginawa nila na sacrifices, hindi naman yan ang ni-required. Where is my honor? Through Malachi, God asked the priest of Israel why they should so little respect and honor to Him in their sacrifices. They called God Father, and they called Him Master, yet they did not honor Him and show Him reverence with their sacrifices. Tinatawag nilang ang Diyos Father, tinatawag Master, hindi nila ipinapakita doon sa kanilang sacrifices. Kasi yun yung yun yung measurement. Kumbaga doon masusukat
doon nasusukat ang kanilang paniniwala sa Panginoon base doon sa kanilang offering, base doon sa kanilang sacrifices. Ngayon, kung hindi tama, mali yung kanilang paniniwala sa Panginoon. Hindi totoong paniniwala. So, to you priests, sabi doon ni Malakay, sa Malakay, to you priests who despise my name. Doon sa Malakay chapter 1, 6-8, sabi ng Panginoon, to you priests who despise my name. The priests of Israel brought the sacrifices, and it was their duty to uphold the honor and dignity of the sacrificial system. Yet they offered a defiled food to God and offered animals that were blind. Ano yung ino-offer nila? Blind, lame, and then sick. Yun ba ni-required? Ayon sa Leviticus 22:20-23 and Deuteronomy 15:21, ayon doon ang mga blind, lame, sick ay prohibited offering. Hindi pwedeng i-offer. Kaya nagalit ang Panginoon sa mga priest that time. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Hindi nila napag-aralan probably yung sinasabi ng kautusan. Bakit nila inaalay yung hindi ni-required ng Panginoon? Di ba? So doon nasusukat kung anong klaseng paniniwala meron sila. Doon po ibabase. Kung ginawa nila yung ni-required, kung sinunod nila yon, matutuwa ang Panginoon. Mas lalong mas i-bless ang mga Israelites. Kaso lang ang ginawa, yung mga may sakit na mga animals na pinagbabawal noon pa sa Leviticus at saka sa Deuteronomy. Okay? So marami po na yung sabi, you offer defiled food on my altar. The altar was the place of sacrifice and it belonged to God. Yet the priest of Malachi's day, during the time of Malachi, they disgrace God and His altar by offering defiled food to Him. Ang ganun po ang nangyari, hindi talaga pwede. Kaya pinagsabihan ni Malakay ang mga Israelites, hindi nasunod yung standard ng Panginoon. Kaya, karamihan ginagamit ang Malakay without considering the context or the whole context. Dapat inaaral mo na yung context ng Malakay, ay lalo na yung chapter 3 verse 10 ay napaka familiar yung verse. Hindi inaral kung ano ba ang nangyari, ano bang issue ng Malakay. O yung isang verse ginagamit, pananakot, tatakutin yung mga miyembro, kawawa yung mga miyembro. Tinatakot sa Malakay na ninakawan nyo ang Panginoon kung hindi kayo magbigay ng tithes. Di ba? Ganun po, tapos tatakutin kung hindi kayo magbigay, magkasakit. Kung hindi kayo magbigay, ospital ang bagsak nyo. O dapat nyong ibigay ang tithes, wag nyong kainin ang tithes, baka kayo'y magkasakit. Ang daming mga po, kaya mahalaga ang mag-aral para hindi tayo mapaniwala ng mga preachers sa panahon ngayon na halos kawawa yung mga tao
dahil hinihingian, pinipilit na magbigay, tatakutin. Kung gusto nyong pagpalain, ibigay nyo yung tithes. Pag hindi kayo magbigay, hindi kayo pagpapalain. Dapat alamin, unawain ano yung context at para kanino yung mensahe, sino ang pinagsabihan, kailan isinabi, ito ba isinabi under the dispensation of grace or isinabi under the dispensation of law, under the time pass program. Dapat makita ng karamihan para ma-open ang kaisipan. Alam niyo po, pag hindi open ang kaisipan ng karamihan, ay talagang kanilang ipapractice at maraming mga miyembro ang kawawa. Maraming mga members ang kawawa. Kaya tayo po ay gagamitin na instrument na ipaliwanag, i-share natin sa kanila para ma-open ang kanilang kaisipan, ano ba ang katuruan under the dispensation of grace. Tayo ba ay ni-required na magbigay ng tithes ayon sa Malakay? Okay? Si Apostol Pablo nga ang doon sa Corinthians, yung puso ng nagbibigay. Okay? Grace giving. A cheerful giver. Ang basihan po hindi yung amount. Okay, ang concern ng Panginoon sa ngayon hindi yung amount. Ang concern niya yung taong nagbigay, kung ano yung motibo ng kanyang pagbibigay. So iba sa panahon natin under the dispensation of grace. Kaya ulitin ko po, kailangan po natin na maging masigasig lang po tayo sa pag-aaral at marami pa po tayong pwedeng alamin, pwedeng mapag-aralan sa Biblia, basta tuloy-tuloy lang po tayo. Okay? So hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral sa Book of Malakay at sana po mayroon po kayong konting natutunan, additional doon sa mga kaalaman niyo po. At pwede rin po kayong mag-self-study, mag-aral sa Book of Malakay. Okay po? So maraming salamat. God bless.